ngayon at may lakad kami ni Bebo. After ng 3 araw na pagkakasipon ko ay naisipan na naming lumabas. 3 araw din ako nasa kwarto at 3 araw din ako hindi na sinaga ng araw. Meron kasi kaming imimit sa may bandang Manila. Good timing nga kasi ngayon na lang ulit kami dumaan sa NLEX tapos ganito pa ka-traffic. Nakalimutan din kasi namin magpa-load ng RFID. As forward, nakatulog pala ako sa traffic at paggising ko tapos na palang umulan. Dito kami nagpunta sa SM City Grand Central. Dito nga kami nagpark sa level 3. Nakalimutan ko pala sabihin na kasama namin ngayon si Mami. Kit na nga namin na-realize na yung outfit pala namin ay literal na opposite. Pasok nga namin yung kamit ni Mami, tinawagan namin at sinabi na pumunta daw kami sa level 3. Pare-pareho nga kaming first time na makarating dito sa mall na to. Dahil lunch na rin talaga, dito kami pinadiretso sa Romantic Baboy. Pasok na pagpasok nga namin, nandun na agad yung kamit ni Mami at pinaupunan niya kami. Nagulat nga kami nung pagdating namin may mga luto na. Sakto nga kasi matagal-tagal na rin yung huli naming samji. First time nga pala namin kumain dito sa Romantic Baboy. Yung minute nga namin ngayon, ito pala si Tita Tess. Friend siya ni Mami na 25 years na daw silang hindi nagkikita. Pagdating talaga sa Samji, nakakalimutan ni Bebo na girlfriend niya ako. Paano ba naman lahat na lang ng niluluto ko kinakain niya? Hindi ko kayo tatakamin for today's video, kaya isipin nyo na lang na hindi masarap tong ginagawa ko. Tuwing magsa-Samji ako, binibase ko talaga yung sarap niya sa cheese. Kaya masasabi kong masarap talaga dito kasi solid yung cheese nila. Sulit na sulit talaga tong sa Samjihan si Bebo kasi mahilig talaga siya sa dikot. Tingnan nyo naman, mabilis pa sa rabbit ni Kuya Jomar kumain. Di kasi ganitong samji ang hilig ko. Gusto ko talaga mustasa, buro at tilapia. Meron nga rin silang cheesy scallop. Ang akala ko nga meron pa siyang shell. Sarap at malambot din yung meat nila dito. Yan yung una naming napansin ni Bebo. Kasi yung ibang kainan, naglalak na yung panga mo, hindi para nangunguya. At alam nyo ba ang trivia kapag katahimik na ang isang tao? Naghahanap na yun ng CR. Cute-an nga ako dito kay ate kasi naalala ko nung time na LDR din kami ni Bebo. Ganyan-ganyan din yung senaryo namin dati. Lagi kami may bit-bit na iPad tuwing kakain. Maya-maya nga lumabas na rin kami kasi marami pang gustong kumain. Kakain nga namin, binidyohan ako ni Bebo dito kasi kahawig at ka-size ko na daw yung mascot. Salbahe. After nga nun, bumaba naman kami sa mall para mag-ikot-ikot na din. Dahil nakakapagod bumaba, nag-stop ulit kami dito sa Mary Grace. Actually, first time ko makakita ng restaurant ng Mary Grace. Visual kasi na nakikita ko sa mall, puro stall lang. Una ko nga napansin dito yung ceiling nila. Ang ganda at ang cute, very paru-paru G. Siyempre, hiningi na namin yung menu para maka-order na din kami. Sinabi sa amin ni ate na kapag nakapili na kami ng order, kalembangin lang daw namin tong maliit na bell. Pagkakalembang ko nga, dumating na agad si kuya. At may binigay nga siya sa aming letter. Ito daw yung sulat sa amin ni Ate Grace. Dumating naman agad yung order namin. Yung in-order ko nga itong hot choco. Ito naman grilled cheese rolled and mocha frappe with 2 shots of espresso ang in-order ni Bebo. Siyempre, hindi daw kumpleto ang hot choco ng Mary Grace kapag walang cheese roll. Yung palagi ko napapanood sa social media. Solid na solid yung chocolate nito at sobrang lapot. At ang chismis nga ay kapag dinip mo daw tong cheese roll sa hot choco ay magiging sweet na din daw siya sa'yo. Sobrang trend kasi nitong combo na to kaya nung pagpasok namin dito sabi ko hindi ko na kailangan ng menu kasi may order na sa isip ko. Didip mo lang daw siya ng ganito ka-graceful. At dapat hindi ka salagoso. Nung sinubukan ko nga to, medyo mainit-init pa pero okay lang. Totoo nga, ang chismis. Sobrang sarap nyo dyan. Hindi nga mahilig sa chocolate si Bebo pero na-excite siya kumain kasi OA daw ako mag-react. OA daw ako pero nag-order pa siya ng cheese roll niya para isawsaw sa hot choco ko. O diba? Bebo approves. Uwi na nga sana kami pero humabol pa kami ng isa pang cheese roll. Sana nga may malapit din na Mary Grace restaurant sa amin. Baka meron kayong alam around Bulacan or Pampanga, comment down below. Nung pauwi na nga kami, hindi na masyadong makalakad to si Bebo kasi hanggang sikmura na daw yung mga kinain niya. Pindalawa na nga lang ni Bebo yung lumabas papunta sa parkingan kasi sabi nila Mami daanan na lang daw namin sila. Pupunta kasi kami sa Caloocan para naman ihatid si Tita Tess. Bukas na kasi yung flight niya pabalik daw ng Dubai. Kaya thank you po tita sa treat. Uwi na nga sana kami pero nag-aya pa si Mami pumunta dito sa Tutuban Center. Namiss ko nga bigla si nanay kasi nung wala pang COVID, lagi kaming nandito sa Tutuban. Kaya sobrang familiar na din ako sa lugar na to. Pero ang dami nang nagbago dito kasi naging organized na lahat ng tinda. Meron kasing bibilin si Mami ng mga t-shirt pero ang gusto niya bultuhan. Pero dahil minutes away na nga lang kami dito, naisipan na naming dumiretso. Nahanap nga namin yung dating palengke, yung maraming tao palagi. Wala na pala yun, ganito na pala yung itsura niya ngayon. Grabe, ang laki ng pinagbago niya.
Haba pala yung suot namin ni Mami kaya struggle is real sa mga mapuputik na daan. Dahil sarado na nga yung mall at iba pang stall, dito na lang kami namili sa mga shorts. Ang mamura ng mga taslan dito, 50 pesos lang. Tapos namali na din ako ng mga shorts na gagamitin ko pang bahay. Sarap sanang mamili pa dito kaya lang anong oras na kaya kailanganin na naming umuwi dahil malayo pa ibiyahe namin. Naipit na nga ang lahat sa traffic at lahat malungkot. Itong truck lang na to ang masaya. Laga nga naman ang ganda pa ng ngiti niya. Di bali, itutulog ko na lang tong traffic. Siyempre, meron akong gustong i-share sa inyo na laro. Ito yung Phoenix game. Papadalas na rin talaga yung paglalaro ko nito. At tuturuan ko na rin kayo kung paano ko to ginagawa. Pero una sa lahat, tuturuan ko muna kayo mag-register. Kailangan mo lang naman mag-create ng account using your mobile number at mag-create ng password. And ilagay mo lang yung OTP na marireceive mo tapos i-click mo lang yung register. Ano lang kadali mag-register at pwede ka na mag-cash in bago ka maglaro. Ito nga sa Phoenix game, yung minimum na pwede mong i-cash in ay 100 pesos at yung maximum naman ay 30,000. Makapag-cash in na nga ako, sinubukan ko na maglaro. Ito nga yung palagi kong nilalaro dito, itong color game. Depende naman sa'yo kung magkano yung gusto mong itaya. Pero syempre, the more na malaki yung taya mo, the more din na mas malaki yung mapapanalunan mo. 10 years na siguro yung nakakalipas nung huli ako maglaro nito sa peryaan. Buti na lang talaga may mga ganitong laro na ngayon. Di ko nakakailanganin lumabas at maghanap ng peryaan. Kasi dito pa lang naman talaga ang laki na ng kitahan. Meron pang isang game dito sa Phoenix game na palagi ko ding nilalaro. Ito naman yung Dragon and Tiger. Bebasicin nyo lang yung mechanics nito kasi naman mag-aaway lang sila tas tatayaan mo lang. Laki rin yung mapapanalunan mo dito. Halos bet ko nga dito na nanalo ako ng 2,000. Recommended ko talaga tong Phoenix game kasi madadali lang yung laro nila tapos ang bilis lang kumita ng pera. At syempre napakadali lang din mag-withdraw dito. Dun sa current amount mo makikita yung balance mo at dun naman sa may withdraw amount mo ilalagay kung magkano yung gusto mong i-cash out. At syempre wag na wag niyong kakalimutan na ilagay yung GCash account number nyo. At alam nyo rin ba na pwede kayong kumita kahit hindi kayo naglalaro? Dahil pag ginamit nyo yung link na makikita nyo sa comment section ko ay pwede rin kayong kumita. Dahil magkakaroon kayo ng komisyon sa bawat player na mai-invite nyo. Galing diba? Kaya itry nyo na rin tong Phoenix game. Yun lang naman. Salamat!